Mga palatandaan ng bagyo. Sa sandaling lumalabas ang matanda ay siya namang paghinto sa daanan ng isang karwaheng nagpapahiwatig na nagmula sa isang mahabang paglalakbay. Ito ay puno ng alikabok at ang mga kabayo ay pinagpapawisan pa. Pumanog si Ibarra. Kasunod ang isang matandang utusan. At sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay ay pinaalis ang sasakyan, at tahimik na tinungo ang libingan. Dahilan sa aking karamdaman at iba pang mga gawain ay hindi ako nakabalik, ang pakumbabang sabi ng matanda. Ang sabi ni Kapitan Tiago ay siya na ang magpapagawa ng isang nicho. Ngunit nilagyan ko ng mga bulaklak at isang krus na aking ginawa. Si Ibarra ay hindi sumagot. Mga paliwanag. Mapapansin sa pagbubukas ng kabanata, ay pinagtapat ni Rizal si Piloso Potasio at si Ibarra sa may pintuan ng sementeryo. Ang una ay isang matanda na katutubong intelekwal ng bayan. At ang binata na inaasahan na mayroong liberal na kaisipan na malayo ang pinanggalingan ng kaalaman. Pansinin ang simbolismo ng isang paparating at isang papaalis. Doon po sa likod ng malaking krus, ang patuloy ng utusan na nakaturo sa isang sulok nang sila ay makapasok na sa pintuan. Dahil sa mga alalahan ng taglay ay hindi napuna ni Ibarra ang pamamangha ng ilang katao nang siya ay makilala. Mga taong pinigil ang pagdarasal, at sinundan siya ng mausisang tingin. Ang binata ay maingat na naglalakad, umiiwas na dumaan sa ibabaw ng mga libingan, na madaling malaman dahil sa lubog ng lupa. Nang siya ay bata pa ay tinutuntungan niya ang mga iyon, at sa ngayon ay kanyang iginagalang. Ang kanyang ama ay nasa gayon na ring kalagayan. Ang kanyang kasama ay napahinto na hindi malaman ang gagawin. Humahanap ng bakas sa lupa ngunit walang krus kahit saan dako. Dito kaya, ang bulong. Hindi. Doon, ngunit nakabungkal ang lupa. Malungkot siyang tinitingnan ni Ibarra. Mapapansin na ang mga tao ay namangha sa pagdating ni Ibarra sa sementeryo, upang bisitahin ang libingan ng kanyang ama. Alam ng mga tao sa San Diego sa kanilang mga palihim na kwentuhan ang nangyari sa bangkay ni Don Rafael. Subalit sa malalim na layer ay nais na ilarawan ni Rizal, na ang pamamangha ng mga karaniwang tao sa istoryang ito, ay isang pailalim na simbolismo sa nagiging reaksyon ng mga ito, sa biglaang paglitaw ng liberal na kaisipan, sa kanilang kalagitnaan. Pansinin ang simbolismo ng pagtigil nila ng pagdarasal. Siya nga pala, naaalala ko nang may isang bato sa tabi. Ang libingan ay may kaunting kaiklian. Ang sepulturero ay may sakit noon kaya isang magsasaka pa ang tumulong para mahukay iyon. Ngunit itanong natin sa sepulturero kung ano ang nangyari sa inilagay kong krus. Tinungo nila ang sepulturero na sila ang labis na tinitigan. Ang sepulturero ay ating nag-alis ng salakot. Masasabi po ba ninyo kung alin ang libingang may isang krus doon? Ang tanong ng alila. Tiningnan ng pinagtanungan ang pook na itinuro. At saka nag-isip, isang krus na malaki. Oo nga, malaki. Masayang patuto ng matanda na tumingin ng may kahulugan kay Ibarra, na nagbigay ng liwanag sa anyong malungkot na mukha. Isang krus na may mga ukit at natatalian ng yantok, muling tanong ng sepulturero. Iyon nga, ganito, at iginuhit ng alila sa lupa ang isang krus na katulad ng gawang Bizantina, at sa baunan ay may mga tanim na bulaklak, mga adelpha, sampaga at pensamiento. Iyon nga, ang tagong masaya ng alila at inabutan ng isang tabako ang kausap. Ituro ninyo sa amin kung alin ang libingan at kung nasaan ang krus. Kinamot ng sepulturero ang kanyang tainga at sumagot, nakasabay ang paghikab. Ang krus ay sinunog ko na. Sinunog. At bakit ninyo sinunog? Sapagkat utos ng kurang malaki. Sino ang kurang malaki? Ang tanong ni Ibarra. Sino? Yung kurang namamalo, si Padre Garrot. Krus na gawang katulad Bizantina. Ang lupit talaga ni Rizal sa simbolismo. Mapansin sana ang disenyo ng krus sa libingan ni Don Rafael ay hindi Latin cross kundi Byzantine cross. Ang una ay ginagamit ng Roman Catholic Church at ang ikalawa ay Greek Orthodox Church. Bakit Byzantine cross ang nasa libingan ni Don Rafael? Ipinapahiwatig ng simbolismo ng pagsunog ng krus na Byzantina. Hindi alam ng maraming katulad ng sepulchre, o ang kasaysayan ng paghihiwalay ng Kristyanismo.
Sinunog ng sepulturero ang Byzantine cross, isang patagang paglalarawan ni Rizal sa paghihiwalay sa kasaysayan ng Kristyanismo ng Greek Orthodox Church at Roman Catholic Church. Hinaplos ni Ibarra ang kanyang noo. Subalit masasabi ba ninyo sa amin kung nasaan ang libingan? Dapat ninyong maalala. Ang sepulturero ay ngumiti. Wala na riyan ang patay. Ang panatag na sagot. Ano ang sabi ninyo? Aba, ang sagot ng lalaki. Mga 1 linggo pa lamang. Ang ipinalit ko sa kanyang libingan ay ang bangkay ng isang babae. Ulol ka ba? Ang tanong ng alila. Wala pa mang isang taong kalilibing doon. Oo nga, may ilang buwan nang hinukay kong muli. Iniutos sa akin ng kurang malaki para ilipat sa libingan ng mga insik. Dahilan sa mabigat at umuulan ng gabing yaon. Ang sepulturero ay hindi nakapagpatuloy. Gulat na napaurong ng mamalas ang nagbabantang kilos ni Crisostomo, na sinundan ng pagsunggab sa bisig at saka niliglig. At, ginawa mo? Tanong ng binata na ang tinig ay hindi maunawaan ang ibig sabihin. Ang ginawang pagpapahukay ni Padre Damaso sa bangkay ni Don Rafael ay mayroong katulad sa kasaysayan ng simbahan. Ito ay noong ipahukay ni Pope Stephen VI ang bangkay ng kanyang hinalinhan na si Pope Formosus, na nungkulan noong 871 hanggang 876 AD. Ang kamatayan ni Pope Formosus ay hindi nakaligtas sa sumunod sa kanyang si Pope Stephen VI. Inutusan ni Stephen VI na ang nabubulok na bangkay ni Formosus na hukayin at inilagay ito sa trono ng Papa. Naganap doon ang isang katawa-tawang yugto sa kasaysayan ng kapapahan ng simbahan. Ang mga bangkay ay isinailalim sa isang eklesyal na paglilitis na kinilala ngayon sa tawag na Cadaver Synod. Mahaba ang listahan ng mga akusasyon ni Stephen laban kay Formosus. Ang paglilitis ay tulad ng ghoulishly farcical macabre na maaaring isipin ni Newman. Sinisigawan ni Pope Stephen ang mga akusasyon ang bangkay Pope Formosus, at ang isang teenager na diakono na nakatago sa likuran ng nabubulok na bangkay ay sumasagot para sa bangkay ng Papa. Ang bangkay ni Formosus ay natalo sa kaso, at napatunayang nagkasala. Ang isang matandang parusang Romano, Damnatio Memoria, nangangahulugang pagkondena sa memorya, at karaniwang itinakda ng Senado laban sa mga nagdala ng kahihiyan sa Estado, ay inilapat. Pagkatapos ay pinahubaran ni Stephen VI ng mga damit na pangpapa mula sa bangkay ni Formosus, upang mapalitan ng basahan. Sumunod, inutos niya ang pagputol ng 3 mga daliri mula sa kanang kamay ni Formosus, na ginamit niya sa mga pagtatalaga. Ang kanyang bangkay ay itinapon sa libingan ng isang pulubi. Ang sepulturero ay hindi nakapagpatuloy. Gulat na napaurong ng mamalas ang nagbabantang kilos ni Crisostomo, at nasinundan ng pagsunggab sa bisig at saka niliglig. At, ginawa mo? Tanong ng binata na ang tinig ay hindi maunawaan ang ibig sabihin. Huwag po kayong magalit, Ginoo. Ang sagot na namumutla at nanginginig. Hindi ko inilibing na kasama ng mga patay na insik. Nasabi ko sa sarili ko noon na mabuti pa ang malunod kaysa makasama ng mga insik. Kaya inihagis ko sa tubig ang bangkay. Sinunggaban ni Ibarra ang 2 balikat ng nagsalita at malaong pinagmasdan ng isang tinging hindi matuturan ang ibig sabihin. Ikaw ay isang kahabag-habag lamang. Ang sabi at matuling umalis na tinuntungan ang mga buto, mga libingan, mga krus, na parang baliw. Paliwanag. Ang sementeryo ng mga Inchik ay itinayo noon sa mga lugar na may malaking populasyon ang mga Inchik. Dito inililibing ang mga Tsino na hindi binyagan sa simbahan. Para sa mga Katoliko noon, kaawa-awa ang mga nakalibing sa libingan ng mga Inchik, kaya minabuti ng sepulturero na ihagis na lang ang bangkay sa tubig. Sa ating panahon, ang mga Chinese cemetery, ang pinakamagaganda at eksklusibong sementeryo sa bansa. Simbolismo. Pansinin na tinuntungan ni Ibarra ang mga krus at libingan na parang baliw. Sino man na lumaban noon sa simbahan ay maituturing na baliw. Subaybayan natin ang bahagi sa buhay ni Piloso Potasio. Hinipu-hipo ng sepulturero ang kanyang mga bisig samantalang bumubulong. Oh, ano ba itong gawaing ibinibigay sa akin ng patay na ito? Una ay binambo ako ng paring malaki dahil sa pinayagan kong iyon ay malibing. Samantalang ako ay may sakit noon, ngayon naman ay kaunti ng baliin nito ang aking bisig dahil sa inalis ko sa libingan.
Marahil ay maalis pa ako nito sa aking katungkulan. Matulin ang lakad ni Ibarra na nakatingin sa malayo, at nakasunod na umiiyak ang matandang utusan. Ang araw ay lumulubog na, ang langit ay natatabingan ng makakapal kurtina ng ulap sa may dakong silangan, isang tuyo at malakas na hangin ang pumapaspas sa sanga ng mga puno at nagpapaiyak sa mga punong kawayan. Lumalakad na walang sombrerong si Ibarra, ang kanyang mga mata ay walang luha, at ang dibdib ay hindi man lamang tinatakasan kahit isa man lamang na buntong hininga. Ang kanyang paglakad ay parang may nais na takasan. Marahil ang anino ng kanyang ama o kaya ay ang unos na dumarating. Mapapansin din dito ang kalituhan ng tagapaglibing dahilan sa pag-ago bago ng utos. Kagaya din ng mga empleyado ng gobyerno, na nahihirapan sa mga kaprityosong kautusan ng mga nakakataas sa kanila. Mapapansin din na ang kinatatakutan ay maalis siya sa katungkulan. Mga SIMBOLIKAL na salita, napakagandang ng salansan, o arrangement ng mga simbolismo ni Rizal sa bahaging ito. Matandang utusan na umiiyak, lumalarawan sa mga kaapihan at pagkaalipin ng mga naunang henerasyon ng mga Pilipino sa kamay ng kolonyal na pamahalaan at simbahan. Ang araw ay palubog na lihim na simbolismo ni Rizal ukol sa kahinaan ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa kanyang kapanahunan. Paglalarawan ni Rizal ng pagbabanta ng isang pagkilos ng bayan sa hinaharap, makikita ang katunayan ng pagpapakahulugan na ito sa Kabanata 14. Nagpapaiyak sa mga punong kawayan. Tandaan na itinulad ni Rizal ang mga Pilipino sa punong kawayan, isang simbolikal na paglalarawan ng kaapihan ng bayan na nagaganap, bago dumating ang isang inaasahang unos. Binagtas ang bayan patungo sa dakong kinaroroonan ng matandang bahay na may ilang taon nang hindi niya natutuntungan. Ang bahay ay nababakuran ng mga batong tinutubuan ng ilang halamang gumagapang, na parang kamakaway sa kanyang pagbabalik. Ang mga bintana ay nakabukas. Ang ilang-ilang ay nagduduyan at masayang iginagalaw ang kanyang mga sanga na puno ng bulaklak. Nagliparan ang mga kalapati sa paligid-ligid sa pabilog na bubungan ng kanyang tahanang nakatayo sa gitna ng halamanan. Ngunit ang binata ay hindi napupuna ang mga masayang palatandaan ng kanyang pagbabalik sa dating tahanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako ang pagkakatitig sa isang paring nasasalubong. Ang paring ito ang kura sa San Diego, iyong mapag-isip na Pransiskano na ating nakita na, ang karibal ng Alp Aires. Ang malakas na hangin ay niyuyupi ang kanyang malapad na sombrero. Ang abitong jinggan ay nadidikit at nababakat ang ayos ng kanyang katawan at naghahayag ng kanyang payat at pabilog na hita. Sa kanang kamay ay hawak ang isang tungkod, na ang puluhan ay mayroong nakadikit na gereng. Ito ang unang pagkakataon na silang dalawa ni Ibarra ay nagkatagpo. Nang sila ay magkalapit ay humantong sandali ang binata at siya ay tinitigan. Miwas si Padre Salvi sa mabalasek na tingin at nagwalang bahala. Sa isang kisap mata lamang ang itinagal ng pag-aalinlangan, biglang nilapitan siya ni Ibarra. Pinigil sa pamamagitan ng malalakas na kamay ay nakapatong sa kanyang balikat at tinanong siyang bahagya ng madinag ang boses. Ano ang ginawa mo sa ama ko? Si Padre Salvi ay namumutla at nanginginig dahil sa nakikita niyang damdaming nakalarawan sa mukha ng binata. Kaya hindi nakasagot, parang tinakasan siya ng lakas. Ano ang ginawa mo sa ama ko? Ang paulit na tanong, na ang boses ay timpi. Ang paring ay unti-unti nababaluktot, dahil sa kamay na sa kanya ay pumipigil, ay nagpumilit na makakilos, at sumagot, nagkakamali kayo, wala akong ginawang anuman sa inyong ama. Wala. Ang patuloy ng binata na siya, ay pinisil hanggang sa mapaluhod. Wala nga, pinatutunayan ko sa inyo. Ang gumawa niyon ay ang aking pinalitan, si Padre Damaso, ang bulalas ng binata, na napatampal sa noo, at siya ay binitiwan. At matapos iwanan si Padre Salvi,
ay matuling nagtungo sa kanyang bahay. Samantala, ay dumating ang alila at tinulungan sa pagtindig ang Prail. Ang pagtatapon ni Ibarra at Padre Salvi ay simbolismo ng pagtatagpo ng kaisipang liberal at panatisismo. Ang liberalismo ay tumitingin na may balasik o lihim na galit sa panatisismo na lumulukob sa isipan ng tao. Ang pag-iwas ng tingin o pagwawalang bahala ni Padre Salvi, larawan ng kaduwagan ng panatisismo ay dahilan sa pangamba nila sa lakas ng liberalismo. Ang adbanseng kaalaman ng mga edukadong kabataan ay sapat upang labanan ang lakas ang mga abusadong Prail noong panahong iyon. Ang kapayatan ni Padre Sav ay ipinapakita ni Rizal sa mga mambabasa ang pisikal na kahinaan ng mga Prail. Matapang lang sila dahil hawak nila ang kaisipan ng bayan, ngunit tao rin sila na ang pisikal na kakayahan ay kayang tapatan ng mga karaniwang tao. Na kaya lamang nakakatayo ng matuwid ay dahilan sa ito ay nakatungkod. Ang tungkod sa malimit na gamit sa nobela ay kumakatawan sa suporta na kanilang pinanghahawakan. Pansinin sana ang ipinagamit ni Rizal na pangangatwiran ni Padre Salvi. Ang kanyang hinalinhan ang may kasalanan at ito ay wala. Isinisisi sa nakalipas ang pagkukulang o kahinaan.